Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi Napakasarap tignan ng magkakapatid na magkakasundo at hindi nag-aaway. Yung sobrang close kayo sa isa't isa ng inyong mga kuya o ate at masasabing isang napakagandang biyaya yon mula sa langit. Ngunit paano kung ang iyong kapatid ay binawi ng langit sa iyo sa sandaling hindi mo inaasahan at hindi ka pa handa? Makakaramdam ka pa rin ba ng pag-iisa? Kung kahit patay na siya ay tila palagi rin siyang nasa tabi mo. Dear Papa Dudut, minsan kapag nabubulagan tayo ng galit ay may mga bagay tayong nagagawa ng hindi natin na pag-iisipan. Kapag malungkot tayo, madalas ay sinisisi natin ang kalungkutan na yon sa ibang tao. Magandang araw sa inyo, Papa Dudut. Itago mo na lamang ako sa pangalan na Janus. 28 years old na ngayon at nagwo-work ako bilang isang software engineer. Lumaki ako sa isang maliit na pamilya. Isa lang ang naging kapatid ko, si Kuya Jimmy. Matanda siya sa akin ng 3 taon. Dahil sa dalawa lamang kami na magkapatid ay kaming dalawa ang palaging magkalaro. Simula noong kami ay mga bata pa. Dahil sa parehas kaming lalaki ay hiraman lamang kami ng laruan at kahit sa mga damit. Kahit magkapatid kami ni Kuya Jimmy ay malayo ang personality naming dalawa. Palaban kasi ako habang siya ay hindi. Madalas na mabuli si Kuya Jimmy noon sa school dahil payat siya at may asma. Ilang beses na siyang inatake ng asma habang nasa classroom nila. At ginawang katatawanan nyo ng ilan niyang mga kaklase. Kaya kapag nalalaman ko na may nambubuli sa kuya ko ay talagang sumusugod ako at nakikipagsuntukan. Palagi kong sinasabi kay Kuya Jimmy na hindi dapat siya pumayag na ibuli dahil mamimihasa ang mga ito. Dapat ay matuto siyang lumaban. Ang katwiran ni Kuya ay mas lalong lalaki ang gulo kapag pumatol siya. Kaya ako raw ang tumigil sa pagtatanggol sa kanya kasi sanay na siya sa mga pambubuli sa kanya. Wala na raw epekto ang mga yon sa kanya kesa raw palagi akong nakikipagsuntukan. Kung hindi apektado si Kuya Jimmy ay ako ang apektado, Papa Dudut. Hindi ko kayang hayaan na lamang na may mga taong nang aapi sa kuya ko. Sa aming dalawa ni Kuya Jimmy ay parang ako ang lumalabas na panganay. Kasi ako ang nagtatanggol sa kanya. Pero walang kaso sa akin yon, mataas pa rin ang tingin ko sa kuya ko. At siya pa rin ang the best kuya sa buong mundo para sa akin, Papa Dudut. Lumaki kami ni Kuya Jimmy sa isang religious family. Every Sunday ay palagi kaming nagsisimba at aktibo din ang nanay namin sa ilang activities sa simbahan. Kaya naman ganoon na lamang ang galit ni na mama at papa kapag nalalaman nila na nakikipagbugbugan ako sa school. Kasalanan daw ang makipagsakitan sa kapwa at magagalit daw ang Diyos sa akin kasi barumbado ako. Sa hindi ko talaga kayang pabayaan na inaapi si Kuya Jimmy. Ang payat-payat na nga niya tapos ibubuli pa. Talagang nakakaawa, Papa Dudut. Mas lalo kaming naging close ni Kuya Jimmy sa paglipas ng mga panahon. Wala na kaming inililihim sa isa't isa at alam namin na ang isa't isa rin ang kakampi namin sa lahat ng bagay. College na ako noon at nagtatrabaho na si Kuya Jimmy nang mapansin ko na naging madalas siya na wala sa bahay. Kapag nakikita ko siya ay nakangiti siya at parang sobrang inspired. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko na mag-usisa sa kanya. At napaamin ko siya na meron na pala siyang kasintahan. Ipinaalala ko sa kanya na mahigpit na bilin ni na mama at papa na kapag may nobya na kami ay dapat na ipakilala sa kanila. Hinimo ko si Kuya Jimmy na ipakilala na sa parents namin kung sino man ang nagpapatibok ng puso niya. Pero ang sabi ni Kuya ay hindi pa siya handa. Sa tuwing nagkikita kami ni Kuya Jimmy sa bahay ay kinukulit ko siya
nakapwedeng ipakilala niya, Papa Dudut, sa akin ang kasintahan niya. Ilang buwan ko rin siyang kinulit bago ko siya napao. Pero ang sabi niya ay huwag kong sasabihin kina Mama at Papa kung ano man ang malalaman ko. Hindi ako nag-isip ng kung ano at sinabi ko kay Kuya Jimmy na walang makakarating kina Mama at Papa. Isang araw ng Sabado ay isinama ako ni Kuya Jimmy sa isang condominium building. Doon daw nakatira ang kasintahan niya. Pumasok kami sa isang condo unit at isang lalaki na siguro ay matanda lang ng ilang taon kay Kuya Jimmy ang sumalubong sa akin. Ipinakilala ni Kuya sa akin ang lalaki bilang boyfriend niya. 1 year na pala ang relasyon nila. Nashock ako kasi hindi ko inakala na isa palang bakla si Kuya Jimmy. Ipinaliwanag niya rin sa akin na matagal na niyang nararamdaman na hindi siya straight. Pinigilan niya rin daw dahil alam niya na magagalit ang parents namin. Pero hindi na raw talaga niya kayang pigilan lalo na nang makilala niya ang boyfriend niya ng time na yon, Papa Dudut. Ngayon nalaman mo na ang totoong pagkatao ko, Janus. Nag-iba na ba ang tingin mo sa akin? Nandidiri ka ba sa akin? Tanong ni Kuya Jimmy sa akin. Ano bang klaseng tanong yan, Kuya? Siyempre hindi. Mas tumaas nga ang respeto ko sa iyo. Kasi sinusunod mo kung ano ang nasa puso mo. Ang tapang mo, Kuya. Tao sa pusong sabi ni Kuya Jimmy. Walang halong kaplastika ng pagtanggap ko sa kung sino talaga si Kuya Jimmy. Hindi ko rin siya isinumbong kina Mama at Papa pero nang minsan ko siyang makausap ay sinabi ko na mas maganda kung aaminin niya sa mga magulang namin para mas maging malaya siya at may pagmalaki na rin nila ng boyfriend niya ang relasyon nilang dalawa. Ang sabi ni Kuya Jimmy ay pag-iisipan niya dahil ng time na yon ay natatakot pa siya na baka itakwil siya ni na Mama at Papa. Palagi kong pinapalakas ang loob ni Kuya Jimmy. Sinabi ko sa kanya na sa tingin ko ay hindi naman siya itatakwil ni na Mama at Papa. Dahil sa religious ang parents namin ay sigurado ako na tatanggapin nila si Kuya Jimmy kapag nalaman nila na meron itong boyfriend. Ganong kalakas ang tiwala ko na matatanggap ni na Mama at Papa si Kuya Jimmy. Last year ko na noon sa college nang sabihin sa akin ni Kuya Jimmy na handa na siyang sabihin kina Mama at Papa ang katotohanan. Hindi na raw niya kayang itago pa ang totoong siya at ang pagmamahalan nila ng boyfriend niya. Ang sabi pa ni Kuya ay magugulat na lamang ako na isang araw ay alam na ni na Mama at Papa ang totoo niyang pagkatao. 1 month bago ang graduation ko ay umuwi ako sa bahay. Napansin ko na umiiyak si Mama habang si Papa ay mukhang galit na galit. Tinanong ko sila kung ano ang nangyari pero hindi sila sumasagot. Nakita ko ang sapatos ni Kuya Jimmy sa ibaba ng hagdanan. Kaya naisip ko na naroon siya sa bahay. Tumakbo ko sa kwarto niya at nabutan ko siya na naglalagay ng damit sa isang malaking traveling bag habang umiiyak. Namamaga rin ang gilid ng bibig niya at namumula ang magkabilang pisngi. Kahit alam ko na ang nangyari ay nagtanong pa rin ako. Ang sabi ni Kuya Jimmy ay inamin na niya kina Mama at Papa na bakla siya at meron na siyang boyfriend. Nagalit sina Mama at Papa sa kanya, sinuntok at pinagsasampal siya ni Papa. Isang kasalanan daw sa Diyos ang pumatol si Kuya Jimmy sa kapwa nito lalaki. Si Mama nagalit din ba siya sa iyo? Ang naiiyak kong tanong. Oo. Ang sabi ni Mama kung hindi ko raw kayang alisin ang kabaklaan ko ay umalis na ako sa bahay na ito. Hindi na raw nila ako anak, tol. Patuloy si Kuya Jimmy sa pag-iyak. Aalis ka na, Kuya? Iiwanan mo na ako? Hindi makapaniwalang sabi ko. Janus, pwede pa naman tayong magkita. Pwede kang pumunta sa kondo. Alam mo naman kung paano magpunta doon, di ba? Basta huwag kang mag-alala. Kahit na wala na ako dito sa bahay ay pipilitin ko pa rin na maramdaman mo ako palagi sa iyong tabi. Hindi ba utol nga tayo? Pinilit ni Kuya Jimmy ang ngumiti. Wala na akong nagawa para pigilan si Kuya Jimmy sa pag-alis niya sa bahay, Papa Dudut.
Ayoko sana siyang palisin kasi nararamdaman ko na sobrang lungkot niya at itinatago lamang niya Papa Dudut yon sa akin. Nang wala na si Kuya ay pinuntahan ko na sina Mama at Papa. Tinanong ko sila kung hindi man lang ba nila pipigilan si Kuya Jimmy. Matigas nilang sinabi na hanggat bakla si Kuya ay hindi nila ito matatanggap. Maging ako ay tinanong nila kung bakla ba ako dahil kung oo ay umalis na rin daw ako. Ang sabi ko ay hindi pero kahit bakla si Kuya ay hindi nila ito dapat itakwil. Nasagot ko pa sila na ganun ba ang itinuturo sa kanila ng simbahan. Ang itakwil ang anak dahil lamang sa nagpakatotoo ito. Nasampal ako ni Papa sa pagsagot ko na yon. Aaminin ko na naggalit ako sa kanila ni Mama at Papa dahil sa ginawa nila kay Kuya Jimmy. Ang laki pa naman ng expectation ko na hindi nila itatakwil si Kuya. Kasi malaki ang pangunawa nila pero nagkamali pala ako Papa Dudut. Para makita ko si Kuya Jimmy ay kinakailangan kong pumunta sa condo unit ng boyfriend niya. Kahit nakasmile palagi si Kuya kapag humaharap sa akin ay alam ko na sobra siyang malungkot sa ginawa ni na Mama at Papa sa kanya. Kahit man ako ay masasaktan ng sobra-sobra kapag tinakwil ako ng parents namin. Siguro ay 2 buwan din akong bumibisita kay Kuya Jimmy sa condo unit ng boyfriend niya hanggang isang araw. Sinabi sa akin ng boyfriend ni Kuya na hindi na roon umuwi ang kapatid ko kasi 1 week na silang break. Tinanong ko siya kung alam niya kung nasaan si Kuya Jimmy at sinabi nito na hindi rin ito alam. Tinawagan ko si Kuya Jimmy sa number niya, nag-ring lamang pero walang sumasagot. Natatakot na ako ng time na yon Papa Dudut. Kung ano-ano nang tumatakbo sa isipan ko. Lalo na at alam ko na sobrang lubog siya sa kalungkutan dahil sa itinakwil na siya ni na Mama at Papa. Tapos ay nag-break pa pala sila ng boyfriend niya. Tinext ko si Kuya Jimmy at ang sabi ko ay alam kong break na sila ng boyfriend niya. Tinanong ko kung nasaan siya at ang sinabi ko ay mangako siya sa akin na wala siyang gagawing masama sa sarili niya. Maghapon ako naghintay sa reply ni Kuya Jimmy at patulog na ako ng gabing yon. Nang tumawag si Kuya Jimmy sa akin, malungkot ang boses niya. Pero sinabi niya sa akin na nasa isang kaibigan siya at maayos daw ang lagay niya kaya huwag akong mag-alala. Umuwi ka na lang kaya rito sa atin Kuya. Huwag mo na lang pansinin sina Mama at Papa. Ako nang bahalang makipag-usap sa kanila. Mas makakampante kasi ako kung nandito ka sa bahay. Pigil ko ang aking pag-iyak habang sinasabi yon. Sa totoo lang tol ay pinag-iisipan ko nang umuwi dyan sa atin. Kaya huwag kang mag-alala kasi one of these days ay magugulat ka na nandyan na ulit ako sa bahay. Ang sabi ni Kuya Jimmy. Talaga Kuya, aasahan ko yan ha. Hihintayin kita dito sa bahay. Basta ipagtatanggol kita kina Mama at Papa. Hindi na ako papayag na palayasin at saktan kanila, promise. Turan ko. Maraming salamat tol. Hindi man ako natanggap ni na Mama at Papa ay maswerte pa rin ako na nagkaroon ako ng isang kapatid na kagaya mo. Mahal na mahal kita tol. Madamdaming sabi ni Kuya Jimmy sa akin. Mahal na mahal din kita Kuya. Miss na kita. Umuwi ka na rito Kuya. Umiiyak na ako ng tuluyan noon. Bago matapos ang pag-uusap namin ni Kuya Jimmy ay masaya ako. Kasi nangako siya sa akin na uuwi na siya sa aming bahay. Basta sosorpresahin na lang daw niya ako. Huwag ko raw sasabihin yon kina Mama at Papa at baka pigilan pa ng dalawa ang pagbabalik ni Kuya sa bahay. Nangako naman ako kay Kuya Jimmy na hindi yon makakarating sa mga magulang namin. Tinupad ni Kuya Jimmy ang ipinangako niya sa akin na uuwi siya sa bahay namin Papa Dudut. 3 araw lang ang ibinilang ko nang tuluyan na siyang umuwi sa bahay namin. Pero ang nakakalungkot lang ay patay na siya at nakalagay na sa kabaong. Tumawag kay Mama ang kaibigan niyang babae at pinaalam sa amin na kinitil ni Kuya Jimmy ang sarili niyang buhay. Nagbigti ito sa bahay na tinutuluyan ng kaibigan nito at isang sulat ang iniwan ni Kuya. Pakiramdam ko ay unti-unting nadurog ang puso ko nang basahin ko na ang sulat. Nakalagay doon ang dahilan kung bakit siya nagpatiwakal. Hindi kasi kinaya ni Kuya Jimmy ang sunod-sunod na dagok na dumating sa buhay niya.
Ang pagtakwil ni na mama at papa sa kanya pati na rin ang kabiguan niya sa pag-ibig. Humingi siya ng tawad sa akin dahil hindi na raw niya matutupad ang lahat ng pangako niya sa akin. Sa dalawang gabi ng burol ni kuya ay hindi ko siya sinilip sa kanyang kabaong. Hindi rin ako makaiyak pero sobra akong nasaktan sa nangyari. Nakakulong lamang ako sa aking kwarto palagi kahit sa libing niya ay hindi ako nagpunta. In denial ako na wala nang nag-iisa kong kapatid na kakampi ko sa lahat. Hindi ko matanggap na wala na akong kuya at kahit kailan ay hindi ko na siya makakausap pa. Sinisisi ko ang sarili ko kung bakit hindi ko pinuntahan si Kuya Jimmy sa kung nasaan siya ng mga oras na lugmok siya sa kalungkutan at problema. E di sana ay may nakausap siya at baka hindi niya naisipan ang magpakamatay. Bukod sa sarili ko, ang talagang sinisisi ko ay ang mama at papa ko, Papa Dudut. Iniisip ko kasi na kung tinanggap lamang nila si Kuya Jimmy at hindi nila ito itinakwil ay hindi yon mangyayari kay kuya. Kahit sana mabigo siya sa pag-ibig kung tanggap siya ng mga magulang namin ay hindi magiging ganun kabigat ang dinadala ng kapatid ko. Doon ako nagsimulang magtanim ng galit sa parents ko, Papa Dudut. Janus, ang tagal mo nang hindi lumalabas ng kwarto mo. Alam namin na malungkot ka kasi wala na ang kuya mo pero hindi mo dapat ihinto ang buhay mo kasi wala na siya. Ang sabi sa akin ni mama ng isang umaga ay pumasok siya sa kwarto ko. Tama ka ma, wala na nga si kuya. Wala na yung anak na tinakwil ninyo ni papa kasi hindi nyo siya kayang tanggapin. Pabalang naturan ko. Iniisip mo ba na gusto namin na nangyari kay Jimmy? Tanong ni mama. Hindi ma, pero kayo ni Papa ang dahilan kung bakit ginawa yun ni Kuya. Kung tinanggap nyo lang sana siya, buhay pa siya ngayon. Anong klaseng mga magulang kayo? Maka-Diyos pa naman kayo, hindi ba? Galit kong sambit. Hindi ko alam na nasa labas pala ng kwarto ko si Papa at narinig niya ang lahat ng sinabi ko. Pumasok siya at malakas akong sinuntok sa bibig. Sinigawan niya ako na wala akong karapatan na magsalita ng gano'n dahil anak lamang ako. Kung ano man daw ang naging desisyon ni Kuya Jimmy, ay hindi nila yon ginusto. Hindi ako nagpatinag, Papa Dudut. Sumagot pa rin ako at sinabi ko sa ginawa ni Papa ay hindi malabong mawalan na naman sila ng isa pang anak. Hindi ko naman ibig na mamatay na rin sa sinabi kong yon, Papa Dudut. Naisip ko na magrebelde kina Mama at Papa. Gusto kong hindi nila maramdaman na anak nila ako. Wala akong ibang nasa isip noon kundi ang makaalis sa poder ng mga magulang ko. Kahit mahirap ay pinagbutihan ko hanggang sa makagraduate ako. Talagang umiyak ako ng graduation ko kasi in-expect ko dati na naroon si Kuya Jimmy at siyang magiging pinaka-proud sa akin pero hindi na yon nangyari. Pagkatapos ng graduation ay naghanap ako ng trabaho. Hindi na ako nagpahinga kasi ang goal ko talaga ay maging independent na. Gusto kong umalis sa bahay ni na Mama at Papa para maramdaman nila na wala na talaga silang anak. Luckily, natanggap ako matapos ang ilang job interviews. Nang sumasahod na ako ay umalis ako ng bahay nang hindi nagpapaalam. Tumawag na lamang si Mama sa akin at tinanong kung bakit wala na ang mga gamit ko sa kwarto. Kumuha ako ng apartment malapit sa work ko. Mas madali sa akin yon para hindi ako malate sa trabaho. Malamig kong sabi kay Mama. Hindi ako against sa ginagawa mo pero sana ay nagpapaalam ka man lang sa amin ng papa mo, Janus. Ginagawa mo ba ito para parusahan kami? Yung hindi na namin alam ang nangyayari sa buhay mo? Nagdadamdam na tanong ni Mama. Hindi ko sinagot ang tanong ni Mama, Papa Dudut. Nagdahilan ako na pagod ako from work at wala akong gustong gawin kundi ang matulog na. Inilayo ko ang loob ko sa mga magulang ko at umabot ng 1 taon na hindi ako umuwi sa bahay at hindi ko rin sinasabi sa kanila kung saan ako nakatira. Kaya hindi nila alam kung saan ako pupuntahan. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataon para makita ako. Kahit na ang daming beses na kinukulit nila ako na dalawin sila ay hindi ko talaga ginagawa. Naging matigas ang puso ko sa sarili kong magulang dahil sila ang sinisisi ko sa pagkawala ni Kuya Jimmy. Naging mabarkada rin ako, Papa Dudut. Kapag malungkot ako ay inaaya ko ang mga kaibigan ko na lumabas at magpakalasing. Isang madaling araw ay umuwi ako sa apartment ko na sobrang lasing. That day kasi bigla akong naalala si Kuya Jimmy at nalungkot na naman ako.
Kaya ang naging escape ko sa kalungkutan ay ang magsaya at ang maglasing. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto ko ay natigilan ako nang may nakita akong lalaki na nakaupo sa kama at nakaharap sa akin. Hindi ko nga lang makita ang mukha niya kasi madilim. Imbes na matakot ako na may ibang tao na nakapasok sa apartment ko ay wala akong naramdaman na ganoon. Kabulto ng katawan kasi ni Kuya Jimmy yung lalaki na yon, Papa Dudut. Kuya Jimmy? Tawag ko sa lalaki. Tumayo ang lalaki at naglakad papunta sa isang sulok ng kwarto at nawala siya sa dilim. Binuksan ko ang ilaw pero wala akong nakitang ibang tao. Bigla akong naiyak kasi malakas ang pakiramdam ko na ang kapatid ko yon na nagpakita sa akin at nanghihinayang lamang ako kasi hindi ako nagkaroon ng chance na makita ang mukha niya. Sa sobrang kalasingan ko ay tulog agad ako ng pagkahiga ko sa kama. Napanaginipan ko si Kuya Jimmy ng gabing yon. First time na nagpakita siya sa panaginip ko. Simula nang mamatay siya. Naroon kami sa kwarto niya sa bahay namin at umiiyak siya. Tinatanong ko siya kung bakit siya umiiyak pero hindi siya nagsasalita. Naging palaisipan para sa akin ang panaginip na yon, Papa Dudut. May takot akong nararamdaman dahil sa umiiyak si Kuya Jimmy sa panaginip ko. Baka kasi nahihirapan siya kung nasaan man siya ngayon o kaya ay may gusto siyang sabihin sa akin na hindi niya masabi noong nabubuhay pa siya. Pero nagtataka lamang ako kung bakit after 1 year lang siya nagpakita sa panaginip ko. Naging laman ng isip ko si Kuya Jimmy ng ilang araw. Kahit nasa harap ako ng trabaho ay hindi siya mawala sa utak ko, Papa Dudut. Hoy Janus, nakatulala ka na naman dyan. Lalamig na yung kape mo. Ilang araw ka nang ganyan. May problema ka ba? Untag sa akin ang kaibigan ko sa trabaho na si Harold. Hindi ko nga alam kung problema ba ito o ano pare. Ano bang ibig sabihin kapag napapanaginipan mo ang isang taong patay na tapos umiiyak siya? Tanong ko kay Kuya Harold. Aba malay ko, wala naman akong alam na mag-interpret sa panaginip eh. Sino makasing patay ang napanaginipan mo? O sisa pa ni Harold. Si Kuya Jimmy ko, yung kapatid kong namatay, 1 taon na siyang wala tapos bigla siya nagpakita sa panaginip ko na umiiyak. Kinakabahan tuloy ako. Sabi ko. Baka kasi iniisip mo siya palagi. May nakapagsabi sa akin na kapag may isang namayapa ay palagi mong iniisip, ay mas lalo siyang hindi natatahimik. Hindi ako sure pero baka gustong sabihin ng kuya mo na huwag mo na siyang isipin. Turan pa ni Harold. Gusto kong gawin ang sinabi ni Harold pero mahirap para sa akin na hindi isipin si Kuya Jimmy. Hindi ko kayang basta na lamang kalimutan ang isang tao na naging kakampi ko ng matagal na panahon. Alam kong imposible ko yung magawa lalo na at si Kuya Jimmy ang nag-iisa kong kapatid. Isang araw ay wala akong pasok sa trabaho. Kapag gano'n na wala akong trabaho ay naglilinis ako ng apartment dahil yun lang ang araw na may pagkakataon ako na gawin yun. Hindi naman ako hirap sa paglilinis kasi hindi ganong kalaki ang apartment ko. Sinimulan ko ang paglilinis sa aking kwarto habang nagwawalis ako ay natigilan ako ng may naamoy akong kandila. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit lumamig ang temperature sa kwarto ko at nagtaasan ng balahibo sa braso at bato ko. Kinilabutan ako ng hindi ko alam, Papa Dudut. Hindi ko na lamang binigyan ng pansin ang nararamdaman kong yon. Ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa habang nakayuko ako at nagwawalis ay may narinig akong tumawag ng pangalan ko. Boses ng isang lalaki na parang dinala ng hangin. Napalinga ako. Sumilip ako sa bintana at baka may tao sa labas pero wala akong nakitang kahit na sino sa labas. Naulit ang pagtawag sa pangalan ko at sa pagkakataon na yon ay sigurado ako na nasa loob ng kwarto ko nang galing yon at hindi na sa labas ng apartment. Nababaliw na ba ako? Tanong ko sa sarili ko. Kasunod noon ay bumigat ang pakiramdam ko at tinamad na akong tapusin ang aking paglilinis. Ang ginawa ko ay naligo ako at lumabas. Pumunta na lamang ako sa malapit na grocery store at bumili ng mga kailangan ko sa apartment. Nilibang ko ang sarili ko sa pag-grocery at sinadya kong magtagal doon dahil iba ang pakiramdam ko sa aking apartment. Parang meron akong kasama
na hindi ko nakikita. Hapon na nang bumalik ako sa apartment, Papa Dudut. Sakto na nakita ko ang landlady namin na nakaupo sa harapan ng apartment habang nagsa-cellphone. Naisipan ko siyang lapitan at kausapin. Ate, meron pala akong itatanong sa iyo. Bakit pala umalis sa unit ko yung dating nakatira doon? Tanong ko sa landlady. Nakakuha na kasi sila ng bahay. Bakit mo na itanong? Aniya. Hindi po ba dahil sa merong multo o may nagpaparamdam? Diretsyong tanong ko. May nagpaparamdam sa unit mo? Tanong ng landlady. Parang meron po pero nitong linggo ko lang naramdaman. Medyo natatakot na nga ako ate, ang sabi ko. Pasensya ka na Janus pero hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa iyo. Marami na kasing tumira sa unit mo at kahit isa sa kanila ay walang nagreklamo sa akin na may nagpaparamdam. Wika pa niya. Ang sabi sa akin ng landlady, Papa Dudut, ay sigurado siya na walang multo sa unit ko bago umalis ang mga nakatira doon dati bago ako. Wala rin daw namatay kahit sa ang unit daw ay wala ring multo, kaya nagtaka siya sa mga sinasabi ko. Pinayuhan niya ako na palaging magdasal lalo na bago ako matulog. Basta kung may problema raw ay magsabi lamang ako sa kanya at gagawin niya ang pwede niyang gawin para matulungan ako. Nang time na yon ay iniisip ko na baka stress lamang ako sa trabaho kaya kung ano-ano ang nararamdaman ko na hindi naman sigurado kung totoo. Kinondisyon ko ang utak ko na walang multo sa unit ko kagaya ng sinasabi ng aming landlady. Isiniksik ko sa utak ko na pagod lamang ako at maraming iniisip kaya yon ang nangyayari sa akin. Ako rin naman kasi ang talo kapag nagpadala ako sa takot ko. Ako ang hindi matatahimik. Saka kung may multo talaga sa apartment ko dapat unang-una pa lamang ay may nagparamdam na sa akin. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Ayon po sa analytic ng ating pong channel, half po ng mga listeners natin ay hindi pa nakasubscribe. Ano pang hinihintay ninyo? Mag-subscribe na at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong upload ni Papa Dudut. Sa pagpapatuloy, isang linggo bago ang birthday ko ay nagparinig na ang mga kaibigan ko sa trabaho na baka may patreat ako sa kanila. Tinatawanan at ngumingiti na lamang ako kapag ganon kasi medyo tight ang budget ko ng time na yon. Nagkataon na bumili ako ng bagong cellphone dahil sa nagkaroon ng problema ang ginagamit kong phone dati. Nahihiya naman ako na hindi man lang magpainom dahil lahat ng kaibigan ko ay ganon ang ginagawa kapag birthday nila. Kaya naman naisipan ko na sa apartment ko na lamang magpainom para medyo tipid kahit papaano. Kapag nasa labas kasi ay magpapa-dinner pa ako tapos painom ang kasunod. Kung sa apartment ko ay pwede naman akong magluto na lamang. Marunong naman akong magluto, Papa Dudut. 2 araw bago ang birthday ko ay sinabihan ko na ang mga kaibigan ko na sa apartment ko na lamang kami mag-iinom. Kasi hindi ganong kalaki ang budget ko. Pumayag naman silang lahat at gusto rin nilang makapunta kung saan ako nakatira. Sa mismong araw ng aking karawan ay hindi na ako pumasok sa trabaho para makapaghanda ako. Naggrocery ako ng mga lulutuin ko at syempre hindi mawawala ang alak. Nang makapag-out na ang mga katrabaho ko na in-invite ko ay dumiretso na sila sa apartment ko. Sinabi ko sa kanila kung paano pumunta para hindi ko na sila kailangan pang sunduin. Sakto natapos na akong makapagluto nang dumating sila. 5 silang dumating, 2 babae at 3 lalaki. Ang sabi nila ay hindi raw makakapunta yung iba dahil nag-back out. Pero ayos lamang yun sa akin kasi ang importante ay may pumunta pa rin. Nag-dinner lamang kami at pagkatapos ay nagsimula na kaming uminom. Sa may sala kami pumwesto ng inuman, Papa Dudut. Nakabukas ng bagya ang pinto ng aking kwarto kasi doon lang may aircon. Para yung lamig mula sa kwarto ko ay mapunta kahit papaano sa sala. Kakaubos lang namin ang isang bote ng mapansin ko. Ang isa kong katrabaho na si Ella na panayang tingin sa nakabukas na pinto ng aking kwarto. Kanina na nang dumating si Ella ay sinabi niya na parang gusto na niyang umuwi kasi bigla raw sumama ang pakiramdam niya. Hindi nga lang siya umuwi dahil kinokonsensya siya ng mga kasama namin
Nakakaunti na nga lang kami ay aalis pa siya. Okay ka lang ba, Ella? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Tanong ko kay Ella. Okay na ako, hindi na masama ang pakiramdam ko. Turan niya. Sigurado ka ba? Kanina ko pa kasi napapansin na parang balisa ka. Sabi ko kay Ella. Medyo tumatama na kasi yung alak Hindi naman kasi ako sanay na mag-inom. Lalo na at ang lalakas ninyo. Tila pilit ang tawang pinakawala ni Ella. Ipinagpatuloy namin ang inuman, Papa Dudut, kwentuhan at tawanan. Nang nasa pangatlong bote na kami ay alam ko na lasing na ako, pero dahil sa nagkakasayahan pa kami ay tuloy pa rin. Maya-maya sa gitna ng aming inuman ay nagsalita ang kasama naming lalaki na si Fred. Janus, hindi mo ba aayain na uminom yung kasama mo rito sa apartment? Kanina pang sumisilip sa pinto ng kwarto mo, ang sabi pa ni Fred. Nanlamig ako sa sinabi ni Fred. Tumingin ako sa pinto ng kwarto pero wala akong nakitang tao na nakasilip. Wala akong kasama rito sa apartment, no? Hindi ba mag-isa lang ako? Ang sabi ko. Sino yung lalaki na kanina pang sumisilip? Tanong pa ni Fred. Sumingit sa usapan si Ella at sinabi niya na lasing na si Fred, kaya kung ano-ano ang nakikita nito. Pero sa utak ko ay baka nakita ni Fred ang multo na nagpaparamdam sa aking apartment, Papa Dudut. Medyo nanahimik ako dahil sa pag-iisip na yon. Kinikilabutan na ako ng sandaling yon. Kunwari i-charge ko ang phone ko sa kwarto ko, pero ang totoo ay pumunta ako sa kwarto para i-check kung may tao ba roon nang hindi ko alam. Sarado ang bintana kaya imposibleng may makapasok na ibang tao doon, Papa Dudut. Madaling araw na nang matapos ang inuman, umalis ang dalawang babae at yung isang lalaki na kainuman namin. Si Fred at Andy ay nagpaiwan dahil malayo ang uuwian at hindi na nila kayang bumiyahe pa. Nagsiksikan kaming tatlo sa kama ko at dahil sa lasing na kaming tatlo ay mabilis kaming nakatulog. Bigla akong nagising dahil kay Fred. Ginising niya ako. Aniya ay may nakita raw siyang lalaki na naglalakad malapit sa pinto pero nawala na lamang bigla. Sa boses niya ay parang nawala ang kalasingan niya, Papa Dudut. Sinabi ko kay Fred na baka namamalik mata siya dahil sa ala kaya matulog na lamang siya. Hindi ko na alam ang iisipin ko ng oras na yon, Papa Dudut. Natatakot ako na hindi ko maintindihan. Wala akong ideya kung may third eye ba si Fred pero pakiramdam ko ay meron talaga siyang nakita. Pinilit kong makatulog at medyo napapapikit na ako nang may maamoy akong kandila at muli yung sinundan ng pagtawag sa pangalan ko. Hanggang sa may nakita na akong lalaki na nakatayo sa isang sulok. Bigla ko napaluhan nang mapansin ko na kahugis yun ang katawan ni Kuya Jimmy ko. Tinawag ko ang lalaki pero hindi siya gumagalaw kaya ako na mismo ang lumapit sa kanya. Ngunit nang makalapit na ako ay nawala naman siya. Para siyang sumama sa dilim. Ang hirap ipaliwanag ng nangyari na yon. Para na ako mababaliw ng oras na yon, Papa Dudut, at hindi ko na alam kung totoo ba ang nakikita o dala lamang ng kalasingan ko. Pero kung si Kuya Jimmy man ang nakita ko noon, ay masaya ako kasi kahit papaano ay nagpapakita siya sa akin. Ang hindi ko nga lang alam ay kung meron ba siyang gustong sabihin o gusto lang niyang ipaalam sa akin na nasa paligid o tabi ko lamang siya. Kaya naman simula ng araw na yon ay medyo gumaan ang pakiramdam ko kasi palagi kong iniisip na nasa lupa pa rin si Kuya Jimmy at parang binabantayan niya ako. Minsan nga kapag mag-isa ako sa apartment ko ay kinakausap ko si Kuya Jimmy at sinasabi ko na magpakita siya sa akin kasi hindi naman ako matatakot. Naging madalas ang pagdalaw ni Kuya Jimmy sa panaginip ko, Papa Dudut. Madalas ay nakatayo lamang siya pero kung minsan ay umiiyak. Nang magkaroon ako ng libreng araw ay dinalaw ko siya sa sementeryo. Sinabi ko na kung meron man siyang gustong sabihin o ipagawa sa akin ay sabihin niya sa akin ng malinaw. Kasi ang hirap manghula lalo na at hindi naman siya nagsasalita sa panaginip ko at umiiyak lamang siyang palagi. Isang gabi pag uwi ko sa apartment ay nagulat ako kasi naroon si Mama. Pinapasok pala siya ng landlady namin dahil sa napatunayan nito na nanay ko siya. Ang sabi ni Mama ay nalaman niya sa kaibigan ko kung saan ako nakatira
pero hindi niya sinabi kung sinong kaibigan at baka awayin ko pa raw. Alam mong ginagawa niyo rito? Sinakto niyo pa, nakakauwi ko lang from work. Pagod ako. Bumalik na lamang kayo sa ibang araw. Pabalang kong sabi kay mama. Janus, kailangan ka ng papa mo. Gusto kanyang makita. Nasa ospital siya. 3 araw nang na-stroke. Ang naiiyak na sabi ni mama. May nararamdaman akong awa sa tatay ko ng time na yon pero pinanindigan ko pa rin ang pagiging matigas ko sa kanila. Hindi ko pa rin kasi sila napapatawad sa hindi nila pagtanggap noon sa kapatid ko, kaya ito nagpakamatay. Magpapadala na lang ako ng pera, hindi ko pa alam kung kailan ang off ko, ang sabi ko. Hindi ako nagpunta rito para humingi ng pera para sa papa mo. Janus, nandito ako para makiusap sa iyo na puntahan mo siya. Kasi hinahanap ka na niya. Mahigit 1 taon ka na naming hindi nakikita at oo, nagsisisi na kami ng papa mo kung bakit hindi namin tinanggap noon ang Kuya Jimmy mo. Sa kung sino talaga siya. Tuluyan ang umiyak si mama. Uli na ang pagsisisi ninyo ma. Wala na si kuya. Umalis ka na ma. Pakisabi na lang kay papa na ipagdarasal ko ang mabilis niyang pagaling. Pagmamatigas ko. Walang nagawa si mama para mapapayag ako na dalawin si papa sa ospital. Para sa akin ay sariwa pa rin sa puso ko ang pagkawala ni Kuya Jimmy. Hindi ko pa kayang harapin ang panahon na yon. Ang mga taong sinisisi ko sa pagpapatiwakal ng nag-iisa kong kapatid. Hindi ako makatulog ng gabing yon dahil sa hindi ko maiwasang isipin si papa at mag-alala sa kanila. May parte ng utak ko na nagsasabing dalawin ko siya pero pinipigilan pa rin ako ng galit ko, Papa Dudut. Madaling araw na nang makatulog ako. Pero ilang minuto pa lang siguro akong tulog nang magising ako dahil parang may humahawak na malamig na kamay sa isa kong paa. Napabalikwas ako at pagtingin ko sa isang sulok ay may nakita akong lalaki na nakabigti at alam kong si Kuya Jimmy yon kahit pa hindi ito nakaharap sa akin. Sa takot ko ay napatakbo ko palabas ng kwarto, nanginginig ang buong katawan ko at nanlalamig ako ng sobra. Kuya naman, kung magpapakita ka naman sa akin, huwag ganyan. Natatakot ako eh. Malakas kong sabi habang nasa harapan ako ng pinto ng kwarto. Takot na takot pa rin akong bumalik sa kwarto at baka nandun pa rin si Kuya Jimmy habang nakasabit sa kisame. Talagang hindi ko na kayang makita yon sa pangalawang pagkakataon at baka himatay na ako papadudot sa sobrang takot. Habang nakikiramdam ako ay may malamig na hangin na humampas sa aking muka na nanggaling sa loob ng kwarto. Nagtaas na nga ang balahibo ko at pagkatapos ay may bumulong sa akin na umuwi na ako. Napakabilis ng pagkakasabi nun sa akin. Bigla na lamang akong umiyak ng umiyak kasi naramdaman ko na si Kuya Jimmy ang bumubulong sa akin. Sa sobrang iyak ko, halos hindi na ako makahinga ng time na yon. Parang sa oras na yon ay doon ko na iniyak ang dapat kong iiyak noong namatay ang kapatid ko. Matagal akong umiyak, Papa Dudut, at halos maubusan ako ng hininga. Nang medyo kumalma na ako ay na-feel ko na parang unti-unting nawala ang bigat sa dibdib ko. Na-realize ko rin ang gustong sabihin ni Kuya Jimmy sa akin kaya siya nagpakita sa akin ng ilang linggo. At iyon ay gusto niyang umuwi na ako sa amin. Siguro ay gusto niyang sabihin sa akin na dapat ay alisin ko na ang galit at paninisi ko kina mama at papa. Na kahit na magalit ako sa parents namin ay hindi na siya mabubuhay pa. Kaya rin siguro siya nagpakita sa akin sa nakakatakot na itsura ay para umalis na ako sa apartment na yon. Ewan ko, Papa Dudut. Ang daming tumatakbo sa utak ko ng time na yon at ang dami kong na-realize. Hindi na ako nagaksaya ng oras, Papa Dudut. Pagdating ng umaga ay tinawagan ko si mama at inalam ko kung nasa ang ospital si papa. Sa ospital na ako dumiretso at doon ay sobra akong naawa sa tatay ko. Nag-usap kaming dalawa at humingi ako ng tawad sa kanila ni mama sa pagtitiis ko sa kanila ng mahigit 1 taon. Maging sila ay nagsorry din sa akin at kay Kuya Jimmy. Kung may babalik lang daw nila ang panahon ay hindi nila yon gagawin sa kapatid ko. Kaya babawi raw sila sa akin dahil naniniwala sila na magiging masaya si Kuya Jimmy kung mamahalin nila ako at magiging mabuting magulang sila sa akin. Umalis na ako sa apartment ko at bumalik na sa bahay ng parents ko, Papa Dudut.
Hinayaan ko ang sarili ko na mahalin sina mama at papa at naisip ko rin na masyadong maikli ang buhay para mabuhay ako na may galit sa puso ko. Sa ngayon ay hindi ko na napapanaginipan si Kuya Jimmy. Hindi na rin siya nagpapakita sa akin. Kaya sigurado ako na yon ang gusto niyang mangyari. Ang magkaayos kami ni na mama at papa. Dito na lamang ang sulat ko, Papa Dudut. Thank you sa chance na maibahagi ang kwentong ito sa iyong programa. God bless and more power. Sincerely yours, Janus. Mahirap mabuhay nang merong galit sa iyong puso o kahit na anong negatibong emosyon. Hindi ka lubusang magiging masaya at ikaw rin ang mahihirapan. Kaya nararapat na ang mga ganitong emosyon ay inaalis natin. Hayaan natin ang ating sarili na lumaya sa galit at piliin natin ang magpatawad. Hindi lamang ang kalooban ng nagkasala sa iyo ang pinapagaan mo, kundi maging sa iyo rin. Ang pamilya ay isa sa mga pinakamagandang regalo sa atin ng may kapal. Hanggat kaya natin na ayusin ang isang problema o hindi pagkakaintindihan ay ayusin natin dahil sa huli ay kayo-kayo rin ang magtutulungan. Tandaan na ang pagkapatawad ay isang hakbang sa paghilom ng sugat na meron ka sa iyong puso at pagkatao. Huwag pong kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.